guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Ibus Cavite. So for this video naman po, meron tayong i-feature na XCRT mountain bike frame na napaka-pogi, no? Yan, ito na yan. Ito yung Kinesis TI-180 na XCRT mountain bike frame. So sa mga matagal na sa channel ko, nung year 2022 o 2023, may na bike check na akong frame check pala, may na frame check na akong ganitong frame. Pero iba yung kulay at saka iba yung size. Ang kulay nun dati, yung scaly, parang scaly na black. Then, lang yun, size small, na 15.5 yung C2. So, yung frame na yun, na kailan ko yung titinang Janet Cycle Mart dati, nagtitimbang lang yan ng, ng mga 1.55 kg. Yan yung pinakamagaan na XC Hardtail mountain bike frame na frame check ko kasi nga maliit. Yan, tsaka maganda yung material ng aluminum. Yan. Then ito naman yung Kinesis na TI-180 pero ito medium tapos size 17. So definitely since na mas malaki yung frame nito, syempre mas maraming material. Therefore, mas mabigat to ng konti. Pero konti lang naman. Mamaya timbangin natin, no? Weight check reveal natin. At saka di ba sabi ko dati, di ba yung MC Tremor ko nandiyan, nakasabit pa diyan na may crack. Bala ko sana mag-DXT para parehas lang yung yung measurement at yung geometry ng frame. Kaso nga lang hindi ko talaga kaya yung mag-ipon pa ng 14,000. Kasi almost 14,000 kasi yung halaga ng frame na yun. So naghahanap ako dati ng aluminum na kaya ng budget ko, tapos nakita ko to. Meron pala dito sa bike. Kaya tinransfer ko dito sa Imos at most probably ako nagagamit. Ako na yung bibili nito. Kasi nag-aalaga lang ito ng 6,800 pesos. Yan, so sa mga interesado, mag-message lang kayo sa akin. Baka meron pa sa may ibang branch. Yan, kasi yung ibang ganito, ginawa ng project build bike doon sa main. Yan. Hindi ko na alam kung ano yung sizes no. Pero alam ko kasi nakikita ko sa mga post. Yan, so i-frame check natin to, no. Kasali ito kasi sa mga top 3 o top 5 na pinakamagaan ng XC Hardtail mountain bike frames na natimbang ko. Yun nga, yung dati, yung small nito na Kinesis TI-180, 1.55. Noong pandemic, 2020, siguro mga August or September, may na-frame check ako dati kay Kuya Tintin Cycle Mart din. Yung Laplace L300 na 27.5 medium din ka-size nito. 1.59 kg lang na all external cable routing. Then yung pangatlo, yung pinakamagaan yung Mountain Peak Everest 2 na naka-variant na pang quick release kasi yung Mountain Peak Everest 2 nung fin-frame check ko nung December 2020 pwede yon pang QR at saka pang true axle. So tinimbang ko yun ng pang QR kasi yun yung mas pinakamagaan na option dun sa Mountain Peak na yun, na Everest 2. So ito, di ko pa natitimbang to. Feeling ko, kung hindi mas magaan ng konti o sintimbang, yan, dun sa Mountain Peak Everest 2, no, dati pa. Then, nung pandemic, yung pang-apat na pinakamagaan, yung isa pang frame na pinrent-check ko dati, yung Turner na kasama ng Laplace L300. Alam ko 1.66 yun eh. Yan, ilalagay ko sa screen naman yung mga listahan ko ng mga pinakamagaan na frames na aluminum. Yan, alam ko 1.66 kilograms yun. Then, yung panglima, yung Moso Falcon na 27.5 din, nasa 1.7 kg. Yan yung mga pinakamagana na lahat yun pang quick release. Yan, so yan, start natin yung frame check to. Sabi ng kasama ko, ang aluminum type daw ito is aluminum 7005. So parehas ito ng Moso. Kasi sa mga brand ng mga aluminum, mataas ang reputation level ng Moso. Ito rin naman mataas yung reputation level nito, yung Kinesis. Yan. Kasi premium brand din ito sa Taiwan. So naalala ko tuloy yung dati kong time trial frame na Kinesis KT620. Dati kasi
nagbebenta pa sila ng ganun, yung mga Aero Road tsaka time trial. Ngayon kasi parang nung nakita ko sa website nila, parang ano na more on MTB tsaka e-bike eh. Yun ang napansin ko sa kanila. Yan, isa nito sa mga later na binibenta nila. Yun nga, wala na yung mga pang road at saka time trial. Yan, balik tayo dito, no. Yun nga, 27.5, size medium or size 17. Yan. Yun talaga yung ang alam kong normal na sizing. Kasi sa Mountain Peak, yung mga una, bago lumabas yung Everest na 2026, ang mga sizing nila na Mountain Peak, lang yan, ang medium 16. Ito medium 17. Yan. So kita natin na syempre kita yung welding, pero may pagka-smooth weld na rin. Yan pa, may pagka-smooth weld na rin. Hindi katulad doon sa tactical ko nakita-kita yung parang kung paano winelding. Ito kasi nakikita man yung welding pero suwabe na rin. Dito lang yung kitang-kita, tsaka dito sa may bottom bracket shell. Yan. Then, yung cable routing kasi unique. Di ba sa Mountain Peak, ito yung modern. Ipapasok doon sa head tube. Ito, dito, yan, may butas dito sa may butas dito. Yan, dalawang butas yan. Ang alam ko, may takip yan, ito yan eh. Pagkala ko ito yung takip niyan. Kasi meron pa silang freebie na adapter. Tsaka may freebie din na headset. Mamaya, kalasin natin ito mamaya. Yan, ito yung, dyan dumadaan yung mga cable. Palagi ko sa mga shifters to eh. Yan. Ito ay full internal cable routing. Tapered, alam ko tapered yung head tube pala nito. Then, isang mount lang na para dito sa battle cage. Yan, kita natin may, akala ko pwede rin to sa sa side swing. Yan, mamaya sa susunod kasi iano ko to kay Jel, tingnan natin kung ano yung magiging meron magiging issue sa compatibility. Then ang bottom bracket shell naman nito ay pang BSA threaded. Then pang 31.6 mm diameter na seat post. Then quick release yung dropout, old school. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So ang napansin ko dito, itong chainstay na to, medyo may pagka old school din kasi yung mga old school na mga XC Hardtail mountain bike frames, yan, may pakakurba yung itsura dito sa portion na to. Pero dito sa seat tube, yan, modern na diretso na. Yan, yung sa iba kasi sa mga old school, parang ganito rin. May curve din. Ano pa yung di ka ba na-mention dito sa frame na to before na timbangin natin. Yung pala nito, yung geometry nito. Kasi yung BB drop nito, di hamak na mas hindi malalim, no. Hindi katulad ng Everest Pro 2024 na frame check ko before dito rin sa Bike Imus Cavite. Based dun sa geometry chart, ang BB drop lang nito is 50 mm. Although na mas mababa yung BB drop nito kaysa dun sa MC. Akala ko kasi sa MC 45 lang eh. Ito 50. Pero kahit na 50 to, since na maglalagay ako dito nitong 700 by 47C, I don't think na magkakaroon pa rin ako ng pedal strike kahit na maglagay ako ng yung balugo na rigid fork na carbon na 26R na non-suspension corrected. Yun nga, sa susunod na video na lang yun kung ano yung magiging compatibility issue. Ang isang hindi ko pa alam kung magkakasya ba dito sa rear triangle yung 700 by 47C na naging 48 na. Yan, alamin na lang sa susunod na video na. Ano pa yung di ko pa na-mention? Yan, yung design o total design ng frame. Simple lang. Maganda rin ang tubing. Yan. So to kasi itong frame na to, ideal to na alternative para sa mga naghahanap ng mga Mountain Peak na Everest Pro na 2024 na hindi makahanap ng 27.5. Yan. Kasi kung napapansin natin, actually napansin ko rin no. Yung simula nung lumabas yung Mountain Peak Everest Pro at saka yung itong 2026 na Mountain Peak Everest, parang wala akong nakitang size 20 wala akong makitang 27.5 na variant, puro 29er. Yan yung napapansin ko kasi may nagme-message, may nagko-comment din kasi sa YouTube channel ko bakit daw walang 27.5 yung Everest Pro na 2024.
at saka 2026 na Mountain Peak Everest. So ito yung i-recommend ko sa mga hindi makahanap kasi ito napakagaan din to. Alam ko magaan to kasi yung small nga is 1.55. So itong medium na to, tingnan natin kung ano yung timbang nito. Ayan, may dalawang timbangan dito. Yan. Yan, parehas lang sa Mountain Peak Everest to dati na medium na size 16 na 29er. Nasa 1.62 din. Yan. Parehas lang sila ng parehas lang ng timbang, no. Yan, itong dalawang frames na to. Based dun sa timbangan ko. Yan, sa mga di makabili sa mga gustong maghanap ng Mountain Peak Everest Pro 2024 tsaka yung frame na yan na 2026 na Everest na 27.5, syempre wala silang 27.5. Ito na lang yung i-recommend ko kasi napakagaan din yan. Tapos may kasama rin itong headset na tapered. Pagka alam ko meron din itong kasama na seat clamp eh. Mamaya tignan natin, i-unbox natin to. Yan guys, ni-unbox na natin, no. Yan, meron bang sticker. Ito pala, may kasama palang user manual siguro to. Yan, ano ba to? Terms and conditions. Yan, ito, may kasama itong headset tapered. Seat clamp na pang seat clamp ito na pang Allen type. Tapos meron silang variant na para sa, tingnan ko nga, baka pang quick release pala to. Pang quick release pala to kasi walang bolt dito. Yan, alam ko pang quick release to. Ewan ko lang kung kaya ni Jello tong i-convert sa Allen type kasi ilalagay ko kasing seat post kasi dito yung toxic na carbon eh. Pag carbon fiber hindi pa pwedeng quick release eh. Yan yung mga additionals na Kinesis TI-180. Yan, so ito yung yan, kita natin na poging-pogi, no. Pogi-pogi na kinetic. Nagustuhan ko nga yung kulay nito. Akala ko, yan o, may konting, pag ibang angulo, parang dark blue-green. Pero pag dito, parang violet na blue na ewan. Na chameleon. Hindi ko maintindihan yung kulay nito eh. Pero kahit na hindi ko maintindihan yung kulay nito, maganda, maangas na maangas yung color nitong Kinesis TI-180. Yan, that's it for this video. Abangan nyo na lang kung ano yung magiging issue ko dito, no? Yung mga compatibility issues kung meron. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang din sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matutuloy notify kayo guys. So maraming salamat sa inyo and right po sa inyo.